So, ayan guys, nandito na tayo sa part 2. Ano-ano nga ba yung nabanggit ko sa first semester? Personal Development, Practical Research 2, CESC, AYAP, Homeroom Guidance, PE in Health, Creative Writing, Philosophy. Yung kanina is pang first semester na mga subjects. Yes, nakalimutan ko pala sabihin doon. And now, punta na tayo sa second semester, which is third and fourth quarter. So, una na dyan na subject is yung tinatawag na 3 I's. Nakalimutan ko na rin yung meaning ng 3 I's. Basta may meaning yon. Inquiries, investigation, immersion. Parang ganun yung ano niya. Research din to. And ang gamit yung method dito is mixed method. Kumbaga, papagsamahin nyo na yung qualitative and quantitative. So, dito ang ginawa namin is that yung research namin nung PR2, since quantitative, para sa more, knowledge, more study na pwede magawa, ang ginawa namin, ni mixed method namin siya. Kaya imbis na survey, sinaluhan din namin siya ng interview. Parang ganon. So, nandito pa rin yung PE and Health. So, dito, ang tatandaan ko mga lesson namin is more on waters na siya. Like yung swimming, snorkeling, diving, and so on. So, dito na pag-aralan din yung mga, yung mga karamdaman na pwedeng maramdaman ng isang tao while in activity, and then yung pag-prevention dito, yung mga lunas na pwedeng gawin, first aid and something. Next is TNCT. So, eto, acronym lang din, yung natatandaan ko. Pero, about to sa more on social to, physically or in media. Okay? Parang yung social connection natin sa isa't isa. Ang natatandaan ko na tackle dito is yung about trends and fad. Pag sinabing trends, ito yung mahabang panahon siya na nag-i-exist. Like, mahabang panahon siya na nasikat. While fad is panandalian lang. Yun yung parang Ayun, CNF, Creative Nonfiction. So, ito yung kasunod, the creative writing sa first semester. Ngayong second semester, ang subject naman is creative nonfiction. From the word itself, nonfiction, it is based on real life. So, ito, sulat din siya, pero based on real life. Pero kailangan pa rin maging creative. Next is entrepreneurship. So, alam naman natin na entrepreneurship is about pagtitinda. About pagtitinda siya and how to, yung iniisip mo na kung ano mangyayari sa business mo. So, dito may mga computation na rin, like ilan yung annual income mo, kung ilan yung tutubuin mo, and so on. Dito, turuan kayo ng mga strategy, yung process, yung step by step. Siyempre, yung sistema, kung paano nga ba nagsisimula ang isang business. Siyempre, dito tuturo din yung mga tips, like yung mga competitors mo, yung mga pwede mong gawin para i-promote yung product and so on. So, dito nakaranas kami ng gumawa ng sarili ng product. Ititinda nyo yan sa school nyo or sa other school kung anong papagawain sa inyo. Pero, ibebenta nyo yun and then ipe-present nyo yun. Yung mga nangyari doon sa pagtitinda nyo. So, with computation. Next is CPAR. So, ang pag-aaral dito is about art to. So, pag sinabing art, hindi lang siya, ito ang natandaan ko na tackle sa CPAR. So, pag sinabing art, hindi lang siya basta drawing. So, it can be a music, a movie, performance, like acting, diba? Yun yung mga arts. So, variety po yung arts natin. Ang mga natatakot talaga ito yung mga tradition, yung culture. Dito, gumawa kami ng diorama. Kasi yung diorama yung parang makatotohanan gagawin mo sa, yung parang recycled siya and then makatotohanan siya. Kunwari, pinagawa sa inyo is about kalikasan. So, dito, nag-video about recycling, kung anong pwede gawin sa mga patapon ng bagay na pwede pang magamit. And also, sumayaw din kami dito as a part of culture. Since, katulad na sabi ko, isa sa mga version ng art is dance. Next is MIL, Media Literacy. So, nakalimutan ko yung I. Media in Literacy ata yun. Basta, about media. About media. Ang tinataka dito is more on devices. Like online information and so on. So, dito
ang nagtandaan kong natake nito is yung mga shot, and marami pang iba. And naranasan din namin dito sa MIN yung mag-document. Yan, yung pinaka-ano namin, ano. And since empowerment women nga yun, that time, so may pili kami subject and then i-film namin siya, like, documentary film. Hindi siya basta in-interview lang namin, kumbaga sinasamantala namin siya sa pang-araw-araw niyang buhay. Okay, last subject. Actually, parang hindi naman siya subject. Charot. So, subject is tinatawag na immersion. So, dito is, from the word itself, immersion, i-immerse mo yourself mo sa gusto mo profession or pangarap. It could be, since yun ako, it can be criminology, teacher, psychology, journalism, like, katulad nga ng sabi ko, i-immerse mo yourself. So, paano mangyayari nun? So, bibigyan kayo ng time doon, ng duration, na i-immerse yourself nyo sa gusto nyo pangarap. Like, mag-uumpisa yan sa interview, kung makakapasa kayo, pwede kayo lumabas ng campus or school nyo. Kung hindi naman, sa loob lang kayo ng school. Like me, teacher, kaya pinaano ko sa ibang teacher. So, may mga nasa school na lang yan or nasa mga teacher na lang yan kung paano nila ipoproseso yung mga ganap nyo. Like, kami, yung mga pinili namin profession is teacher, and then sila na sa amin kung anong subject gusto namin, kung anong ganyan, and then kung hindi na kaya, sa ibang sub ka ilalagay. Like that. So, dito may nakasama akong teacher. Actually, hindi lang isang teacher, kundi dalawa. Actually, 4, since yung iba is nagpapatulong talaga. And ayun, masabi ko maganda experience siya, and makikita mo talaga yung real world ng pangarap. I-document mo rin yung mga ganap mo. So dito, hati ang oras mo, kasi hindi ibig sabihin exempted ka na sa lahat na activity mo sa nangyayari sa school mo. Kasi depende yan kung kailan kayo i-deploy sa profession na gusto nyo. So, ibig sabihin may iwan sa room and magpapatuloy yun sa klase nila. Habang ikaw nasa deploy, kada nagpagawa ng gano'n yung sir mo or ma'am mo, gagawa ka pa rin nun. Pero valid naman ang reason mo if sakaling hindi mo mapasa in time yun, like sa oras ng klase. May final paper kayo dito na naglalaman ng resume, document, essay, parang gano'n. Yung mga nabanggit kong grade 12 subject na pang second semester. So, ito yon. 3 I's, P in Health 2, TNCT, CNF, Entrepreneurship, CPAR, MIN, and Immersion. Again, paalala, ito ay based sa aking experience. Okay? Based experience and natatandaan. Okay? And also, correct me if I'm wrong. Also, you can do a research. Okay? You can do a research. Sabi ko, research. So, you can do a research. Not only a research for, online. You can ask someone, diba? You can ask kuya, ate, kaibigan, and something na kilala mo na nakapag-grade 12 na sa inyo or senior high. Para maalam mo yung proseso. Since alam naman natin na iba-iba ang sistema sa bawat school. Salamat po sa panonood. Abang ginalakbay mo ang senior high school, mapasabi ka talaga, ayoko na, charot. Siyempre, may mga times talaga na mapapagod ka at feeling mo susuko ka na. Pero, tignan mo ako ngayon, nandito ako ngayon. Kaya, kung kaya ko, kaya mo din, be. So, good luck and fighting!